Ang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orendain and Gerald Ganes. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-19 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orendain. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Bandera News Headline. 13-man pay ng mga small business workers dapat na maibigay ang maibigay sa kanila ayon sa DOLE. Bandera News Headline. Balitang nasyonal pa rin, bilang ng mga Pinoy na nawalan ng trabaho sa ibang bansa tumaas. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, Manila North Cemetery, isasara sa publiko sa ika-29 ng Oktubre. Bandera News Headline. Balita naman na mula sa Luzon, ilang modules ng mga estudyante sa Cagayan Valley hindi umano dumaan sa pagsusuri ng DepEd. Bandera News Headline. Sa Visayas, magkaibigan patay matapos na maipit ng truck sa Capiz. Bandera News Headline. Samantala, balita naman na mula sa Mindanao, prime suspect sa pagpatay sa isang radio anchorman sa Kidapawan City, kumpirmadong umanib sa CPP-NPA. Bandera News Headline. 10 months old baby sa Jensan nagpositibo sa COVID-19. Bandera News Headline. Samantala, 15 bilangguan ng BJMP sa Region 12 na nanatiling COVID-19 free. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay atid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at UC Live Testimony. Good morning po, sir. Kayo po ba si Sir George A. Pabros? Opo, sir. Ako po dito sa Panakan Dos. Continuous po yung hinam natin ng Santon Plus at kaka yung PRC. Mayroon po akong prostrate. Ay, maganda po yung pakiramdam ko sa katawan ko. Lagi akong nagdodumi. Nakikensing na yung kwan. At saka yung blood pressure ko po, bumaba na rin po. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, dapat na maibigay ang 13-man pay ng mga manggagawa na small business entrepreneur. Ayon sa Department of Labor and Employment, dapat na maibigay ang subsidiya para sa mga manggagawa bago ang ika-24 ng Disyembre. Ngunit nilinaw rin ng ahensya na hindi lahat ng empleyado ay mabibigyan ng 13-man pay dahil nakadepende pa rin sa kumpanya kung saan ito kumuha o kukuha ng pondo. Samantala sa ngayon ay pinag-aaralan na ng pamahalaan kung papaano makakatulong sa mga kumpanyang hindi makapagbibigay ng tulong sa kanilang mga manggagawa dahil sa COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balitang nasyonal pa rin, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho dahil sa banta ng COVID-19. Ayon sa DOLE, mahigit 100,000 mga Pinoy pa ang inaasahang uuwi ng Pilipinas matapos mawala ng trabaho.
Napag-alaman namang nasa 300,000 OFWs na ang umuwi sa bansa kada araw. Samantala sa ngayon, mahigit 400,000 mga Pinoy na ang napauwi ng pamahalaan mula sa iba't ibang bansa. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Metro Manila, inanunsyo ng pamahalaan ng Maynila na isasara sa ika-29 ng Oktubre ang Manila North Cemetery. Ito'y bilang pagsunod sa ipinapatupad na batas ng Interagency Task Force for COVID-19. Layunin ng IATF na matiyak na hindi magkakaroon ng pagtitipon ang mga residente sa lugar sa kabila ng banta ng virus. Samantala, panawagan naman ng lahat na bumisita na sa kanilang mga mahal sa buhay bago ipasara ang lugar. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita naman mula sa Luzon, hindi umano dumaan sa Quality Assurance Division ng Department of Education o DepEd ang ilang mga modules na ipinapamahagi sa mga estudyante sa Cagayan Valley. Ito'y matapos na mag-viral sa social media na ilan sa mga aktibidad na sinasagutan ng mga mag-aaral ay hindi maintindihan o mayroong mga error. Samantala ayon sa DepEd Region 2, karamihan sa mga modules na ipinapamahagi ay gawa mismo ng mga guro. Ngunit lahat ng mga ito ay dumaan sa pagsusuri ng ahensya. Samantala tiniyak naman ng kagawaran na hindi na muling mauulit pa ang pagkakaroon ng errors sa modules ng mga estudyante. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Visayas, patay ang 2 katao matapos na maipit ng truck sa Capiz. Kinilala ang mga biktima na sina Aldrin Del Mindo, 44 anyos, at Vicente Capural, 27 anyos. Base sa investigasyon ng PNP, sinubukang mag-overtake ng motorsiklong sinasakyan ng mga biktima, ngunit nawalan ito ng kontrol dahilan upang mabangga at maipit ang mga ito ng truck. Samantala, nasa kustodiya na ng PNP ang suspect para sa tamang disposisyon. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Caraga Region nakapagtala ng 68 bagong kaso ng COVID-19. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Umabot na sa 2,191 ang kabuhang kaso ng COVID-19 sa kabuhang Caraga Region. Pagkatapos ito'y nadagdagan ng 68 na bagong kaso habang 8 naman ang bagong naitalang patay. Sa ulat ng Department of Health Center for Health and Development Caraga, napag-alaman na sa kabuhang bilang sa loob ng Caraga Region, 1,351 na ang nakarecover, 744 naman ang mga aktibong kaso, samantalang 76 na ang patay. Sa mga bagong kaso, 34 ang mga lalaki at babae na kung saan sa 62% nito ay nasa edad na 21 hanggang 50 anyos, kung saan 14 na taong gulang ang pinakabata, samantalang 83 years old ang pinakamatanda. Kasama sa mga bagong kaso ang probinsya ng Agusan del Norte na may 2 na galing sa Buena Vista, 3 sa Cabanbaran City, 4 sa Agusan del Sur, partikular sa mga bayan ng Bunawan, Santa Josefa na nakapagtala ng tig 2, Bayugan City 2 na parehong taga-barangay Taglatawan, 5 sa Surigao del Norte na naitala sa bayan ng Malimuno na may 2, samantala tig-1 naman sa Placer, Mainit at Bacuag. Kasama sa mga bayan na may namatay sa COVID-19 ay ang bayan ng Nasipit, Agusan del Norte at 7 ang nagmula sa Surigao City. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City, Ed Coraza nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ed Coraza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. Prime suspect sa pagpatay sa isang radio anchorman sa Kidapawan City, kumpirmadong umanib na sa CPP-NPA. Mula po sa Radyo Bandera Kidapawan, Rag Christian Midel, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Tuluyan na ngang umanib sa grupong New People's Army o NPA ang prime suspect sa pagpatay ng isang radio anchorman sa Kidapawan City. Ito'y kinumpirma mismo ni Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Joel Igco sa isang official statement na inilabas ng kanilang Facebook page.
Batid dito na si Dante Tabosares alias Bong Encarnacion na siyang itinuturong mastermind sa pag-ambos isang anchorman ng Brigada News FM Kidapawan na si Eduardo Dizon noong Hulyo 10, 2019 ay tuluyan na ngang umanib sa CPP-NPA na nakabase sa bayan ng Arakan, North Cotabato. Ito'y kinumpirma din anya sa kanila ng Armed Forces of the Philippines kasama isang larawan ni Tabosares na may hawak na bandila ng nasabing teroristang grupo. Kasabay anya sa pagpapalabas ng warrant of arrest ni Tabosares sa kasong murder ang pag-anib din ito sa kaliwang grupo. Kaugnay nito, tiniyak ni Igko na mahuhuli rin si Tabosares at patuloy anya ang kanilang ginagawang hakbang upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Dizon. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Jimidel para sa pinakrispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat kabanderang Ralph Christian Medel mula sa Radyo Bandera Kidapawan. Samantala, Vice Mayor ng isang bayan sa Agusan del Sur nasangkot sa aksidente sa daan. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Trento, Tony Areza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ikinagulat na Gramia Agusan nun at nagrinig kababayan ang biglang pangyari matapos masagot sa aksidentes daan ang Vice Mayor ng bayan ng Rosario bandang alas 4:20 ng hapon. Itong nagdaang araw sa Marlica Highway, Panigusan, Barangay Santa Cruz, Rosario, Agusan del Sur. Kinilala ang biktima na si Concordio Coldo City. Kasalukuyang Vice Mayor sa sabing bayan, may asawa at nakatira sa sabing bayan. Ayon pa sa personal investigasyon, sakay sa kanyang motorsiklo ang nasabing opisyal, malapit lamang sa kanyang bahay nang bigla itong masangkot ng may nakabanggaan isang L-truck na kung saan dahil sa malakas na impact kaya itinapon ito palabas ng talong daan na naging dahilan na pagkaroon nito ng sugat at pasa sa katawan. Agad itong gisulugod sa pagamutan upang malapatan ng agarang lunas, ngunit biniwayan ito ng kanyang buhay ilang oras lamang ang dumaan ang madala ito sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginawang investigasyon ng Rosario Municipal Police Station kaugnay sa nasabing pangyayari. Samantala, patuloy naman nagluluksa ang mga kababayan nito at kanyang pamilya dahil sa kanyang pagpanaw. Ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Arisa, nagulat para sa pinag-respiral News and Canada First, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Tony Aresa, mula po sa Radyo Bandera Trento. Mga kaso ng dengue sa Cagayan de Oro bumaba sa 77%. Mula po sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, Popoy Buran, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Iniulat ng City Health Office na ang mga kaso ng dengue sa Cagayan de Oro ay bumaba ng 77% sa unang 10 buwan ng 2020 kumpara sa parehong panahon noong 2019. Batay sa datos mula Enero hanggang Oktubre 17, naitala ng City Health Office ang 749 na kaso ng dengue kumpara sa 3,670 na kaso noong nakaraang taon. Ipinakita rin nitong 2020 ang buwan ng Enero ay nagkarehistro ng pinakamataas na bilang ng mga kaso ng dengue sa 252 na kaso at sa 2019 noong Agosto sa 854 na kaso. Sa kabila ng malaking pagbagsak ng bilang ng mga kaso ng dengue sa Cagayan de Oro, sinabi ni City Epidemiologist na si Dr. Joselito Rituya na isang pagtaas ang inaasahang mangyayari. Ipinaalala ni Rituya sa publiko na manatiling mapagbantay at mapanatili ang isang malinis na kapaligiran lalo na sa panahon ng tag-ulan. Hinimok din niya ang lahat na sundin ang 4A's, maghanap at sirain ang mga lugar na dumarami ng lamok, siguraduhin ang mga hakbang sa pagprotekta sa sarili, humingi ng maagang konsulta at suportahan ang fogging spray sa mga lugar ng hotspot. Mao kana to mga balita gikan dinhi sa 103.9 Marian Radio Radyo Bandera Cagayan de Oro. Kini si Marian Bandera Pupoy Iburan para sa pinag-respetado sa inyo sa Garana First Marian Radio Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat kabanderang Popoy Iburan mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro. Samantala, balita pa rin mula sa Mindanao, 15 bilangguan ng BJMP sa Region 12 nananatiling COVID-19 free. Ang detalye ng balita niyan mula sa Radyo Bandera Sorala South Cotabato. Jill Castro, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nating COVID-19 free ang 15 mga bilangguan sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 12. Ito ay ayon kay Jail Senior Superintendent Simio Duloho Jr., Regional Director ng BJMP Region 12. Napatili muna nila ang nasabing status dahil na rin sa striktong pagpapatubad ng mga
kautusan. Layunin naman na ito na mapangalagaan ang kalusugan ng mga preso sa gitna ng pandemya. Upang mantiging COVID-19-free ang mga nasabing mga jail, pinupirma ni Senior Inspector Jocelyn Ilisan, Chief ng Welfare Development ng PJP Region 12, na mahigpit na rin sinusunod ang minimum health standards sa loob ng jail, hindi lamang sa kanilang mga personnel, ngunit maging sa mga preso. Sumasailalim din umano sa 21-day quarantine period at rapid testing ang kanilang mga jail personnel bago pumasok sa kanilang trabaho. Yan ang balita muna dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Iyon yung kabanderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Jill Castro, mula po sa Radyo Bandera Surala. Magsasaka sugatan sa pamamaril mula po sa Radyo Bandera Midsayap. Mark Horolan, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sugatan ang isang magsasaka matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakilalang mga salarin araw ng Sabado sa bahagi ng National Highway ng Barangay Central Glad ng Bayan. Nakilala ang biktima na si Tong Uto Lumelis, 63 anyos, at residente ng Barangay Balut, Sultan Mastura, Maguindanao. Batay sa ulat ng kapulisan, sakay ng payong-payong na motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang pamilya at patungo ng Barangay Rangapan para dumalo ng reunion. Ng pagsapit sa lugar ng pinangyarihan ay biglang pinagbabaril ito ng riding in tandem suspects. Tinamaan ng bala ng caliber 45mm pistol sa likurang bahagi ng kanyang katawan ang biktima na agad isinugod sa isang pagamutan sa bayan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga salarin na responsable sa krimen para matukoy ang pagkakakilanlan at motibo naman ito sa pagbaril sa biktima. At yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Midsayap. Mark Horolan para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kabanderang Mark Horolan mula sa Radyo Bandera Midsayap. Samantala 10-month-old baby sa Jensen nagpositibo sa COVID-19. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Jensen. Red Gaviola, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Nagpositibo sa COVID-19 ang isang 10 buwang gulang na sagol kung saan kabilang ito sa 20 kaso na ditala noong nagarang araw sa lungsod ng Jensen. Kabilang din sa mga nagpositibo ang 5 frontliners na miyembro ng kapulisan, government officials, nurse at empleyado ng barangay. Ayon sa local health authorities, nakuha raw ng sagol ang virus mula sa kanyang mga magulang na una lang nagpositibo sa COVID-19. Kasalukuyang nasa 597 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang naitala sa lungsod habang 248 sa mga ito ang aktibo at 23 naman ang namatay. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na panatalihing sumunod sa mga patakarang ipinapatupad ng gobyerno, partikular na ang minimum health standards upang mas mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Jensen. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera Joseph M. Jensen. Ito si Kabandera Red Gabiola para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Red Gabiola, mula po sa Radyo Bandera Jensen. Pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar, mamamahagi ng food packs sa mga lugar na apektado ng ECQ sa bayan ng Katarman. Mula po sa Radyo Bandera Katarman, Adonis Ribadulia, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Ilang tugon sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa 23 barangay sa bayan ng Katarman, ang pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ay kasalukuyan naghahanda ng mga family food packs para ipamahagi sa mga apektadong barangay. Kasalukuyang inihanda na ng pinagsamang team mula sa PSWDO at Provincial General Services Office ang aabot sa 10,000 na family food packs na ipamumudbod sa mga darating na araw. Umaasa si Northern Samar Governor Edwin Marino Ong Chuan na kahit papano maibsan ng nasabing tulong ang hirap na dinaranas ng mga pamilyang apektado ng ECQ. Matatandaan na ginawa ang pagdedeklara ng ECQ bilang tugon sa paglobo kamakailan ng COVID-positive cases sa bayan ng Katarman. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito si Kabanderang Adonis Ribadulia, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera
COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Adonis Rebadulia mula sa Radyo Bandera Katarman. Samantala sa iba pang balita, mga Bulakenyo pinaalalahanan kaugnay sa mga sa pagkalat ng peking pera sa lalawigan. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Maverick Marcelo, Bandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Pinapaalalahanan ang lahat ng mga Bulakenyo, lalo na ang mga tindera sa palengke at iba pang establishmento, na maging maingat at mapanuri sa mga perang ibinabayad ng mga mamimili sa kanila, bunsod ng pagkalat ng peking pera sa lalawigan ng Bulacan. Dahil dito, isa si Baliwag Mayor Ferdy Estrella na kaagad nagutos sa mga tauhan ng Baliwag PNP na imbestigahan at alamin kung sino ang mga taong nasa likod nito. Kaugnay ito sa pagkakasabat ng 7,000 halaga ng peking pera sa public market ng Baliwag na nadiskubre sa pakikipagtulungan ng market office. Ayon kay Mayor Estrella, dapat mag-ingat ang lahat lalo pa ngayong papalapit na ang Kapaskuhan na sinasamantala ng mga taong walang ginawa kundi ang manloko ng kapwa. Dagdag pa niya, dapat din daw na maging mapagmatyag at mapanuri sila sa mga perang ibinabayad o hahawakan nila dahil maaaring nasa palipaligid lamang ang banta ng sindikato na gumagawa ng peking pera. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Maverick Marcelo mula po sa Radyo Bandera Central Luzon. Siyudad ng Olongapo at Subic Bay Metropolitan Authority patuloy ang pagbibigay ng tulong sa kaunlaran. Mula po sa Radyo Bandera Olongapo, Alvin Ramos, Bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Inihayag ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman and Administrator Wilma Isma na kapapatuloy na nagtutulungan ang kanilang mga neighboring communities kabilang ang Olongapo City upang maisulong ang progreso at pag-unlad para sa kapakanan ng kanilang mga stakeholder. Sinabi naman ng Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na kapwa mayroong magandang samahan at relasyon ang SBFC at ang syudad. Isang patunay umano na mali ang mga balitang lumalabas sa social media na kulang sa koordinasyon ng SBMA sa mga city officials ng lungsod, partikular sa paglaban sa COVID-19 kung saan ay nagdudulot ng hidwaan sa pagitan ng SBFC at Olongapo City. Sinabi rin ni Paulino na ang Subic Bay Freeport Zone at Olongapo City ay kapwa maayos ang relasyon at ang magandang koordinasyon ng bawat isa ay pagsisimula upang manumbalik ang sigla ng lokal na ekonomiya. Inihayag din ni Paulino na simula pa lamang manalas ang COVID-19 pandemic ay mayroon ng koordinasyon ng city government at SBMA sa pagpapatupad ng health safety measures. Kasunod nito ay patuloy din sila makikipag-cooperate sa kanilang mga proyekto na may kinalaman ng Olongapo City at iba pang local government units upang mapagtagumpayan lalo pa ang kanilang isinasagawang COVID-19 response sa mga nasasakupan. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Alvin Ramos mula sa Radyo Bandera Olongapo. Samantala, balikan natin ang detalye ng balita mula sa Mindanao. Prinsipal ng Surigao na binaril ng NPA habang naghahatid ng module nakaligtas. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bislig. Geraldine Tagliong Luzano, Bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Kabanderang Geraldine Tagliong Luzano, Bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Pwedeng hindi maraba ang sugat ng isang guro na agad naman itong naisugod sa pag-amutan na tapos itong magbabarilin ng mga pinaginalang miyembro ng gagawing New People's Army po NPA sa lungsod ng Tanda at sabot ng lalawigan ng Surigao sa Hormong nito na parang-araw. Ayaw mag-aatid lamang walo ang biktima ng mga module para sa mga sadyante nang binahil ito sa ulo ng sniper ng NPA. Nakilalang biktima si Eli Pramonigo Apatagi, isang principal ng Nita Elementary School sa Puro dito ang barangay Awasya sa nasabing lungsod. Sa ngayon patuloy na nagpapagaling ang isang principal matapos makaligtas marahil kung saan napapamalan lamang ito na mapagpaliwang grupo na ang biktima ay isang miyembro ng 36 and 20 Battalion na tumutulong sa gobyerno sa pagpapatubay ng community support program sa nasabing lugar. Samantala, mariing kinundina naman sa Surigao sa Provincial Police Director
Police Lieutenant Colonel James Gopher ang pamamagitan ng rebelling NPA sa isang sibilyan o na isang sibilyan ang nadamay. Sa ngayon patuloy na nagpapagaling ang guro sa kanyang mga sugat matapos itong mapaligtas sa nasabing mga sniper. Mga ginang-balita, Gitan Denise, sa 1.3, Radyo Bandera, Bisig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine, Taglio Luzano, alam sa pinaka-respetado sa National Security Affairs, Bandera, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Geraldine Taglio Luzano, mula po sa Radyo Bandera Bislig. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan. Sabay din po napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batikos sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glan Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga. Si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod na rin si June Bacus sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasana at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanyo na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Edgar Asa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsaya, si Ryan Valdebeso Puerte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din na susunod na programa sa Radyo Bandera Caguait at Radyo Bandera Tantag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan susunod na si Station Manager Louie La Rosa sa Kuskus Batikos sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa na sabay din po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendaina. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning.